Ang kagandahan po ng paggamit ng digital signature in Adobe Acrobat sa ating mga files is mababalidate po natin yung signature. So, ang difference po kasi niyan, usually po, di ba, sa Word, ina-attach po natin yung image, e-sign natin sa Word. So, kapag sinave po natin yan at kinonvert natin to PDF, pag tinapat po natin yung mouse dun sa signature na yon, kung mapapansin niyo po, wala po tayong nakikitang reaction from the pointer. Pero dito po sa kabila, using digital signature, pag tinapat natin yung mouse, merong magna-notification sa baba na valid signature. So, yan po yung kagandahan ng paggamit ng digital ID or digital certificate sa Adobe Acrobat. Sa atin pong mga documents, particularly PDF files. Before we proceed dun sa demo po natin ng paggawa ng digital signature, dapat po ay i-download muna natin itong Adobe Acrobat sa ating laptop or PC. So, pwede tayo mag-search sa Google, then type Adobe Acrobat, and then click nyo lang po itong download Adobe Acrobat Reader. Download Acrobat Reader, and install po natin sa ating laptop or PC. Okay, so once na na-download na po yung Adobe Acrobat, ayan na. So, try po natin mag-open ng file. So, another requirement po na kailangan din for the digital signature ay yung atin po e-sign. So, usually po ay image file siya, PNG or JPEG. Dapat po i-convert natin to PDF. Okay, so ito po yung e-sign na converted into PDF. Para naman po makapag-convert ng inyong e-sign from PNG or JPEG to PDF, personally, ang ginagamit ko po ay I love PDF. So, type nyo lang po, halimbawa dito, JPEG to PDF. Ayan, then, ito po, I love PDF. Then, select JPEG image. So, piliin nyo lang po yung inyong e-sign na convert. Ayan, so, pag open nyo po dyan, ayan, i-convert na po niya. So, pwede nyo i-landscape and then fit same page or size, convert to PDF. So, ito na po yon, converted PDF file ng ating e-sign. So, balik po tayo dito sa Adobe Acrobat. Okay, so for example po, meron tayong document na kailangang i-sign. Okay. So for example po, itong attendance ay lalagyan natin ng e-signature or digital signature. So dito po sa tools, hanapin po natin yung digital certificate. So kung hindi nyo po makita, view more, then use a certificate. Then, click digitally sign. Then, sabi po dyan, using your mouse, click and drag to draw the area where you would like the signature to appear. So, once you finish dragging out the desired area, you will be taken to the next step of the signing process. So, click OK. Then, halimbawa, dito ko po i-attach yung aking signature. Ayan. Then,
magko-configure tayo ng digital ID. So, click Configure Digital ID. Create a new digital ID. Continue. Save to file. So, save natin sa personal laptop natin or PC. So, dito po, save to file. Continue. Enter name. So, kung ano po yung pangalan ng signatory. Okay. Then, pwede siyang mag-enter ng kanyang organizational unit, organizational name. Pero para mas, halimbawa po, general lang yung ating gagawin digital signature. For internal and external documents, pwedeng i-leave it blank na lang po natin yung organizational unit and organization name. But lagyan po natin ng email address. So, for example po, ayan, yung aking institutional address. Then, piliin natin ang ating country, Philippines. Okay. So, key algorithm, okay na po yan. Use digital ID for digital signatures and data encryption na rin. So, continue. Okay, so dito, tinatanong po niya kung saan natin isi-save yung ating digital signature. So, for me, isasama ko na lang po siya doon sa kasama rin ng aking e-sign. So, dito po yan. Then, save. So, ang kanyang file name po ay .pfx, Digital ID Files. .pfx. Then, apply a password to protect the digital ID. So, pwede po kayong, or kailangan nyo pong mag-attach. Kailangan nyo pong maglagay ng password at sana hindi nyo po yan makakalimutan dahil once nakalimutan nyo na po, ay there's no way to retrieve yung inyong password. So, mag-create na naman po kayo ng bagong digital ID. So, halimbawa po, nakapaglagay na ako ng password. So, maganda po ang password nyo. Ang password ay combination po ng lowercase, uppercase characters or letters plus numbers. Okay, save. Okay, so sabi dito, ang pangalan, syempre, si Juan de la Cruz. Then, view details. Ayan po yung, baga, yung mga details kapag i-click po yung inyong digital signature. Okay, so okay po yan. Then, continue. So, tinatanong na po niya kung ano yung ilalagay natin. So, dyan po, standard text. So, click natin yung create para po mai-attach natin yung image ng ating signature. So, ito po yung image. Then, browse. Puntahan po natin kung saan nakasave yung ating PDF na e-sign. Ayan, open. So, ito na po yung ating digital signature. So, pwede nyo pong lagyan na additional details yung inyong e-sign like yung date and yung time kung kailan nyo po in-attach yung signature. So, pwede nyo rin pong alisin ng date and logo para hindi po makikita yung Adobe Acrobat. Okay? Tapos, preset name ng inyong e-sign. So, for example, e-sign, J. de la Cruz 1. Okay. O, save. Pwede na po itong i-save. Okay. So, yan na po. Nakalagay dyan, digitally signed by Juan de la Cruz. So,
para po ma-attach dun sa PDF file na binuksan natin kanina, yung ating nagawang e-sign. Siyempre, ipapasok po natin yung ating password. Okay. Then, sign. So, you have the option po to rename yung file na kung saan i-attach yung inyong e-sign. So, pwede nyong dagdagan halimbawa na underscore sign para alam nyo na yung file na yun or yung PDF file na yun ay napirmahan nyo na using your e-signature. Save. Okay. So, ito na po yung inyong digital signature. Okay. So, ang makikita nyo po dyan, pag tinapat po yung mouse pointer dun po sa inyong e-sign, meron po kayong makikitang valid signature. Ayan. So, ganun lang po kadali mag-create ng digital signature using Adobe Acrobat.